Hi guys, narito ang ika-74 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagulat ang isang kawal, may mabilis na pumasok. Sino yun? Lumapit ito sa patriarka ng Sagradong Pamilya. May sinasabi ito sa patriarka. Patuloy ang pagsasalita ng lalaking nakatalukbong. Nagulat ang patriarka ng Sagradong Pamilya. Bigla siyang sumigaw, si Yeziu at ang iba pa ay nagtaksil na sa amin. Ngayon, sinasamantala ng madilim na guild ang pagkakataon upang salakayin ang lungsod ng karangalan habang tayo ay abala. Sabi ng patriarka ng banal na pamilya, lahat. Naloloko tayo sa panlilinlang ni Yeshu. Inaatake na ang lungsod ng glory. Magtulungan tayong makatakas. Reaksyon ng matandang Yeshu, nako. Utos ng matanda, mga gwardya ng lungsod, pigilan ninyo sila. Sumugod ang mga kawal, habang tumatakas ang banal na pamilya. At ang iba ay nakaupo pa rin. Sabi ng nasa kaliwa, ito, ano ang dapat nating gawin? Sabi ng nasa kanan, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento. Mas mabuting magpadala tayo ng isang tao pabalik sa ating mga pamilya para tumingin. Habang sinugod ng mga gwardya ang patriarka ng banal na pamilya, napansin ito ng patriarka. Dali-dali siyang umalis sa harapan ng mga kawal. Nasakta na ang dalawang panig sa nangyayaring labanan. Sabi ng matandang Yeshu, nakalusot na sila. Sabi ng matandang Yeshu, sa kawalan ni Lord Yazang, walang makakapigil kay Shen Hong. Nakalabas na ng mansyon ng City Lord ang patriarka ng banal na pamilya. Sabi ng matandang Yeshu, iiwan ko na sa iyo ang lugar na ito. Pupunta akong mag-activate ng 10,000 demonyong espiritu na array. Sabi ng matandang Yeshu, sa ganun, tiyak na hindi makatatakas si Shen Hong. Tumalon na ang matandang Yeshu. Sabi ng mga kawal ng banal na pamilya, habang papasugod sa matanda, huwag mo ngang isiping makaalis ka. Sabi ng matanda, 3 eksperto na may antas na itim ginto. Sabi ng patriarka ng banal na pamilya, minamaliit ninyo ang aming banal na pamilya. Magbabayad kayong lahat. Tumingin siya sa gilid. May hinahanap siya, ni Li. Sa isip niya, antas ng ginto ang cultivation niya. Kayang-kaya ko siyang patayin at makatakas ng hindi nasasaktan. Sabi niya, sampein kang bata, tingnan mo kung paano kita pira-piresuhin. Mabilis na lumipad ang patriarka ng banal na pamilya. Sa isip ng ating bida, inaasahan ko na, papunta siya sa akin. Sa array, nilaksan niya pa ang paghakbang. At binilisan ang pagtakbo. Tumatakas. Tingnan natin kung saan katatakas. Malapit na ang patriarka sa ating bida. Tumatakbo pa rin ng mabilis ang ating bida. Napansin ng ating bida ang humahabol sa kanya. Nang malapit na ang kalaban, sabi ng ating bida, tagapangalaga. May pinindot na isang bagay ang ating bida. Bato ng banal na tagapangalaga. Nagkaroon siya ng kulay asul na barrier. Tumalsik ang patriarka dahil sa barrier na nilabas ng ating bida. Isang barrier na inactivate niya. Paano nito na-block ang aking pag-atake? Nilabas ng ating bida ang kanyang apoy na lumilipad na mga kutsilyo. At ibinato niya ito papunta sa patriarka. Isang projectile. Ang liit naman ng panlilinlang mo. Sasaloko lang ito. Tumagos sa palad ng patriarka ang lumilipad na mga kutsilyo. Tumabos ito sa kamay ko. Nakailag ang patriarka, habang nagdurugo ang palad nito. Liit na hayop, naglakas loob kang saktan ako. Pigilan ang pagdurugo. Kinipindot ang pressure point. Nasira na ang barrier. Tingnan natin kung saan ka pa tatakas. Sumugod ang patriarka sa ating bida. Napasala ang ating bida. Nabasag na ang barrier. Malapit na ang patriarka sa ating bida. Sabi ng ating bida, wala na akong magagawa. Ayaw ko ring gamitin ito laban sa kapwa-tao. Nag-relax. Teknik ng pagsabog ng dugo. Pagsabog ng dugo. Iyon ang gamit noong pagsalakay ng mga demonyong hayop. Napahinto ang patriarka. Sabay talon nito palayo sa ating bida. Napasangga ang patriarka. Sesabog ito. Napapikit siya. Mga maliliit na bato lang pala ang hinagis ng ating bida. Nagtaka at nakita ito ng patriarka. Mga bato. Mga bato. Mali pala ang nahadyas ko. Pasensya na. Aalis na ako. Niloko mo ako. Sige, dakpin ninyo siya. May 2 anino na humahabol sa ating bida, may ambush pa.
Matagal na niyang pinasok ang mga eksperto sa mansyon ng City Lord, napakahusay na paghahanda. May nilabas na scroll ang ating bida. 2 eksperto na may antas na itim ginto. Kung hindi ko pa ilalabas ang aking sekretong armas, tapos na ako. Scroll na antas alamat. Pagbukas ng scroll lumabas ang mga kuryente. Malapit na ang 2 nakaitim sa ating bida. Habang gumagawa ng chant ang ating bida, ang 2 nakaitim ay napalibutan ng mga bilog na kuryente. Sabi ng 2, ano ito? Sabi ng patriarka ng banal na pamilya habang nakatingin, ito ay ball lightning. Anong klaseng spell ito? Gumalaw na ang mga ball lightning pababa. At tumama ito sa 2 nakaitim ganun din sa patriarka. Mabilis nang tumakbo ang ating bida. Makikita ang mga uka sa lupa dahil sa mga kuryente. Ang 2 ay tinamaan ng matindi. Ganun din ang patriarka ng banal na pamilya. Huminto ang ating bida sa kanyang pagtakbo. Sabay lingon nito sa nangyaring pagsabog. Sabi ng ating bida, Patriarka Shenhong, hindi mo ba ako hahabulin? Ipinakita ang patriarka na kinaya ang kuryente na nanggaling sa Legend Scroll. Buti na lang ay nasa likuran ako, at nakaiwas ako sa tamang oras. Sa isip ng patriarka, kung hindi, masusunog ako tulad ng 2 eksperto na ito mula sa guild. Tumingin sa gilid ang patriarka. Ang antas ng kapangyarihan na ito, ay tiyak na isang ipinagbabawal na enchantment na antas alamat. Saan niya nakuha ang scroll na iyon? Malinaw na isang bata lang siya na may antas na ginto, pero nagagawa niyang gumawa ng sunod-sunod na panlilinlang. Nanginginig ang katawan ng patriarka. Dahan-dahan naghihilom ang mga sugat. Tumalon ang patriarka. Nag-transform na ito sa kanyang demon beast. Sa tingin mo ba ay sapat na iyon para pigilan ang matandang ito? Lumipad na ito para habulin ang ating bida. Niali, isang banal na apoy na rock. Mas mahina iyon kaysa sa itim na kaliskis na dragon ng lupa. Kaya pala ang antas ng kultibasyon ni Shenhong ay palaging nasa likuran ng kay Yezhang. Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganyang mga bagay. Malakas na sigaw ng ating bida, iligtas ninyo ako. May napansin ang patriarka, may lumabas na anino sa kanyang itaas. Si Jian na may hawak na lumiliyab na espada. Papasugod ito sa patriarka. Umalis ka na, maliit na insekto. Naghanda ng pag-atake ang patriarka. Tinamaan si Jian. Lumipad ito pababa, at tumagos sa bubong. Lumipad ulit pataas ang patriarka. Walang makakapagligtas sa iyo. Humabol na ulit ito sa ating bida. Ipinakita ang pinagbagsakan ni Jian. Nakabangon ulit si Jian. Papasugod ulit si Jian sa patriarka. Huwag mo ngang isiping masasaktan mo ang master. Habang hawak niya ang espada, napansin ito ng patriarka. Sinangga ng patriarka ang espada sa isip ng patriarka, ganap siyang hindi nasaktan kahit na sinuntok ko siya. Binigyan ulit ng matinding suntok ng patriarka si Jian. Lumipad na naman si Jian sa lakas ng suntok. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo ngayon. Napigilan ni Jian ang kanyang pagtalsik. Biglang umatake ng apoy ang patriarka. Sumabog ang mga dinaanan ng pag-atake ng patriarka. Nanunood ang 2 magkalaban sa laban ni Jian at ng patriarka. Patuloy na sumusugod si Jian. Ilang beses na siyang tinamaan ng patriarka. Bakit kaya nakakapanlaban pa rin siya? Napanganga ang kawal ng banal na pamilya, tao ka ba? Para bang nanloloko ka, habang nakatingin lang ang city guard. Nakailag si Jian sa pag-atake ng patriarka. Aatake din si Jian, pero nasalo ito ng patriarka. Sa isip ng patriarka, ang batang ito, ang antas ng kanyang kultibasyon ay hindi naman ganun kataas, pero hindi ko siya matalo. Hindi na ako pwedeng mag-focus kay Nieli, kailangan na nating umatras bago nila i-activate ang array na iyon. Kung magtatagal pa ito, pareho ang headquarters ng ating pamilya at ang mga nandito ay mapapahamak. Mukhang hindi na natin kakailanganin ang 10,000 demonyong espiritu na array. Sino ba ang mag-aakala na si Duan Jian ay sapat na kalakas para pigilan si Shenhong? Dahil kay Shenhong, ang iba pang mga tao mula sa banal na pamilya ay hindi na makakayanan ng mga mula sa 3 pamilya. Dahil sa pamilyang Huyan at sa banal na pamilya, walang paraan para makatakas sila. Napapalibutan na ang banal na pamilya. Marami silang eksperto na may antas na itim ginto. Wala na tayong magagawa. I-activate ang teknik ng aninong demonyo. Gagamitin na ba talaga natin ito? Ipinakita ang buwan.
Sugod. Patuloy ang pagsugod ng iba't ibang pamilya. Gawin na natin. May hinagis ang mga kalaban na scroll. Nagliwanag ito at lumipad, at umikot-ikot palibot sa mga kalaban. Ito ay ang teknik ng aninong demonyo ng madilim na giyog. Huwag kayong lalapit sa kanila. Teknik ng aninong demonyo. Paano nangyari iyon? Nagulat ang iba sa kanilang nakikita. Dali-dali silang umalis sa may pagsabog. Patuloy sumabog at naglalabas ng apoy. Nako, lahat, lumayo na kayo sa kanila, dali. Mamatay kayong lahat. Sabay tawa ng kalaban. Sa pagsabog ay may lumalabas na mga anino. Lumabas ang malaking halimaw na anino. Gumawa ng mga slash ang shadow. Napunit-punit ang mga taong malapit dito. Sabi ng matanda, lumalaki pa ang sakop ng kanilang pag-atake. Sa harap niya ay may dumaan na 3 slash. Tigilan ninyo ang pagtitig. Lumayo na kayo ngayon. Habang naglalaban ang patriarka at si Jian makikitang malaking shadow sa kanilang likuran. Damit. Napilitan silang gamitin ang teknik ng aninong demonyo. Ang ating pamilya ay tiyak na pag-iinitan ng lahat dahil gumamit sila ng teknik mula sa madilim na giyog. Magiging kaaway natin ang bawat pamilya. Kailangan kong mabilis na makawala para tulungan sila. Sabi ni Jian, ang kinakaharap mo ay ako. Huwag mong isiping magkakaroon ka pa ng oras para mag-alala sa iba. Gumawa ng sword slash si Jian. Buwisit. Umatake ng apoy ang patriarka. Sabi ng nasa kaliwa, paano nangyari na ang mga elder ng banal na pamilya ay nakakapagamit ng sekretong teknik ng madilim na giyog. Sabi ng nasa kanan, sila pala ang nakikipagsabuatan sa madilim na giyog. Pero nagsinungaling pa sila sa iba. Tanggalin ninyo sila. Tulungan natin ang pamilyang Niebe Hangin. Pabagsakin. Sabi ng patriarka ng pamilyang Huyan, may mga bagong kaalyado na naman na pumapasok sa battlefield. Mamamatay sila. Sabi ng matanda, aalagaan ko ang aninong demonyo. Tumawa ang miyembro ng banal na pamilya. May mga taong naglakas loob pang sumugod. Naglalakad na ang malaking shadow. Patuloy ang pag-atake ng malaking shadow. Buwisit. Sabi ng matanda, sabay talon nito sa medyo mataas na pwesto. Over. Here. Gumawa ng spell ang matanda. Akala mo ba ay hindi ako maghahanda para dito? Lumiwanag ng sobra dahil sa ginawa ng matanda. Lumabas ang mga snow sa hangin. Ipinakita ang isang mukha. Nagsummon pala ng malaking snow spirit ang matanda. Inangat nito ang dalawa niyang palakol. Sabay humarap sa malaking shadow. Nagulat ang mga nakakita nito. Ang Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Ito ang lumitaw noong unang panahon. Ang pumihil sa 3 demonyong hayop na antas alamat at pinalayas ang mga demonyong hayop. Ang ultimate trump card ng pamilyang Niebe Hangin. Gumawa ng pag-atake ang Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Sa lahat ng mga siglo, ang pamilyang Niebe Hangin ay hindi na muling nagsummon ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Ito ang kanilang tagapangalaga na Diyos. Nakalimutan na natin ang pag-iral nito. Umatake din ang malaking shadow para sanggain ang pag-atake ng snow spirit. Makikita ang sabayan ng 2 malaking nilalang. Kaya pala ito ang kapangyarihan ng mga nangungunang mararangal na pamilya. Umihip ang malakas na hangin na may kasamang snow. Nabalutan ng snow ang mukha ng shadow. Aatake na ang Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Habang tumatakbo ang ating bida makikita sa likuran ang Nagel alabang malalaking nilalang. Kaya pala hindi agad inactivate ni Yeshu ang array. Matagal na pala siyang may inihandang ibang opsyon. Mukhang hindi na ako kailangan pang kumilos. Tinamaan ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin ang shadow. Naging malutong na yelo ang shadow sa pag-atake ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Nasaktan ang nag-summon sa spirit. Sa isip ng patriarka ng banal na pamilya, ang aninong demonyo ay malapit ng matalo. Sabi niya, bakit hindi pa dumarating ang lalaking iyon? Sumugod na naman si Jian. Patuloy ang pag-atake niya sa patriarka. Sa isip ng patriarka, sobrang nakakainis. Kung makakasama ko ang aninong demonyo, hindi ito agad matatalo. Hindi madaling mananalo si Yeshu. Naglaho ang hawak ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin. Habang nasasaktan ang nag-summon sa shadow, hahawakan ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin ang mga kalaban. Sa isip ng patriarka, kung matamaan ng Diyos ng Espiritu ng Niebe Hangin ang mga elder, agad silang magiging yelong estatwa. Sabi ng ating bida, may malaking pagkakaiba pa rin pala sa lakas ng 2 pamilya.
Iingatan ko na lang ang 10,000 demonyong hayop na array para mamaya. Natatapos na ang laban. Hinawakan ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ang mga kalaban habang may barrier ito. Reflected. Hindi niya nagawang hawakan dahil sa barrier. Nagtaka ang matanda sa nangyari, what? Sabay tawa ng mga kalaban dahil hindi nagtagumpay ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Nagtaka ang kalaban na patanong ito kung sinong dumating. Ipinakita ang kulay violet na mga pakpak. May ipinakitang bagong karakter ang sabi nito. Ang pamilyang Nyebe hangin ay marami palang trump cards. Ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ay talagang makapangyarihan. Ang lalaking ito pala ang may gawa ng barrier na nagprotekta sa mga kalaban. Sabay bumaba na ang lalaki sa kanyang pagkakalipad. Sa wakas ay nagpakita ka na. Hinarang ng lalaking iyon ang suntok ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Sabi ng matanda, naniniwala akong hindi pa tayo nagkikita noon. Maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong pangalan? Nagsalita ito, Gui siya, mula sa madilim na guild. Elder ng pagpapatupad ng batas ng madilim na guild. Sabi ni Gui siya, na ito. Ang aming master ay kasalukuyang nagkukultive. Kaya ang madilim na guild ay nasa pangangalaga namin ni Long siya. Kapag natapos na ang cultivation ng master, magkakaroon siya ng di maipaliwanag na lakas. Ang lahat ng inyong paglaban ay walang saysay. Hehe, ang pamilyang Nyebe hangin ay dapat sumuko sa madilim na guild sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay bibigyan ko kayong lahat ng isang pagkakataon upang maging sangay ng aming madilim na guild. Nakatingin lang ang matanda habang nakikinig sa mga pinagsasabi ng Goysha na ito. Dinagdagan pa ng matanda ang nilalabas niyang pressure, sabi niya. Sa tingin ko ay mas mabuting makipag-usap ka sa Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Sabay ng paglakas ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Aatake na ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin habang tumatawa lang si Goysha. Ngumiti ng may kumpiyansa si Goysha. Naghanda siya sa pagdepensa gamit ang kanyang mga pakpak. Tumama ang pag-atake ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin sa barrier. Pinipilit sirain ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ang barrier. Hindi nasira ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ang depensa niya. Eksperto siya na antas alamat. Napakagaling ng kanyang master. Dahan-dahan lumulutang ang barrier. Winakasan ninyo ang aming sangay. Bukod pa rito, winakasan ninyo ang ari-arian ng banal na pamilya. Nabitawan na ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ang barrier habang patuloy ito sa paglutang. To be honest, ang pamilyang Nyebe hangin ay lumampas sa inaasahan ko ng kaunti. Isang kaunti lang. Pamatak si Goysha. Mabilis itong papalapit sa Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Nasangga ito ng Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin gamit ang kanyang braso. Ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ay napapa-attract sa lakas ng pag-atake na ginawa ni Goysha. Sabi ko ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero dahil ayaw ninyo, magiging seryoso na ako ngayon. Na-pressure niya ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin. Ang Diyos ng Espiritu ng Nyebe hangin ay isang nilalang na hindi kayang talunin ni Yeshu. Pero ang lalaking ito, sa ganitong uri ng labis na lakas, madali niyang mapapabagsak ang buong lungsod. Sa isip ng matanda, ang pagpapatupad ng batas nila ay may ganitong lakas, kaya bakit hindi nila tayo agad winakasan? Kakaiba, sabi ng mga baliw na taga-banal na pamilya, lahat kayo ay mapapahamak. Sabay tawa ng mga ito. Nanunood lang ang patriarka ng banal na pamilya habang lumilipad ito. Sabi ng patriarka ng banal na pamilya, nakita ko na ang lakas ni Goysha noon. Kapag lumabas na ang Demon Lord mula sa kanyang cultivation, ang pamilyang Nyebe hangin ay mapapahamak. Sabi ng patriarka ng banal na pamilya, pagkatapos makaipon ng kanilang lakas sa loob ng maraming taon. Ang madilim na guild ay nakakuha ng di maipaliwanag na lakas na hindi kayang labanan ng lungsod ng Glory. Sabi ni Jian, hindi ako galing sa lungsod ng Glory, pero sa tingin ko ay mas mabuting ituon mo ang pansin mo sa kung paano mo ako matatalo. Makikita ang pagsabog, habang nakatingin lang ang ating bida. Sabi ng ating bida, ang lalaking ito ay isang eksperto lang na antas ng itim ginto na nagpapanggap na antas alamat. Ang mga kayamanan na hawak niya ay hindi naman masama, pero hindi pa rin nila kayang talunin ang mga mata ko. Si Goysha ay hindi matatalo gamit ang kayamanan na iyon, maliban kung. Ayon sa sinabi niya,
Si Guisha ay isang top executive ng madilim na giyog. Papatikimin kita ng 10,000 demonyong hayop na array. Gumawa ng Hansil ang ating bida. Kakailanganin ko ng kaunting oras. Hintayin mo lang ako, Ama-in-law. Ang City Lord. Bumalik na ang City Lord. Hindi ko akalaing kikilos ang mga eksperto ng madilim na giyog. Ang Diyos ng Espiritu ng Niebe hangin ay pinipigilan niya. Pagpapadala ng ganitong eksperto, sinusubukan bang puksain tayo ng madilim na giyog? Umatake ng malakas si Guisha. Hindi na kayang tanggapin pa ng Diyos ng Espiritu ng Niebe hangin ang mga pag-atake. Nako, ang Diyos ng Espiritu ng Niebe hangin ay mauubusan na ng enerhiya. Sigaw ng isang kaaway, City Lord. Tigilan mo na, baka mamatay ka. Ako ang Panginoon ng lungsod ng Glory. Paano ako, Otris? Mabilis na sumugod ang City Lord papunta sa kalaban. Yezang, gustong-gusto mo na palang mamatay, ha? Habang nakakaramdam ng matinding sakit ang matanda sabi nito, Yezang, huwag. Aatake hindi ni Guisha ang city. Lord, bye-bye, City Lord, habang nag-iba na ang kulay ng mga mata ng City Lord. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.